Alam niyo ba kung ano ang kinakain ng kambing? Ang kinakain ng kambing ay mais. Yes, hindi po yung bunga lang ng mais ha, pero pati po yung buong mais talaga. Mula sa tangka, yung stalk, yung dahon, pati na rin yung bunga, pati yung balat ng bunga. Lahat po yan ay pwedeng kainin ng kambing. Ito daw yung pinaka-the best na pagkain para sa kanila. Pero para gawin yan at makain yan, kailangan gilingin muna natin siya. Gilingin. Joke lang. Gagawa tayo ngayon ng tinatawag na corn silage. Silage? Social. Sa paggawa ng corn silage, pine-ferment o ibinuburo ang buong parte ng halamang mais. Ang unang proseso, shredding o paggiling ng mais. So, ito na yung mga nagiling na mga mais. Ang gagawin na natin ngayon ay i-iimbak natin sila dito sa mga drum na ito para maburo siya. So, ang gusto po nating mangyari dito ay hindi po siya mabulok, pero maburo. Or ma-ferment. Tama. At para po ma-ferment ang isang bagay, kailangan po meron siyang lactic acid. Exactly. Yung lactic acid na yon ay nabubuhay lamang kapag walang oxygen. Tama. Para ma-break down yung mga enzymes, yung mga sugars. Nagkukunyari lang ako, magaling ako sa science, pero hindi talaga. Nabasa ko lang rin po yun sa Google. Basta, kailangan daw siksikin. Sunod na step, pagsisiksik sa drum. Para matanggalan natin ng hangin, itong mga ito, kailangan siksikin natin siya. At ang paraan ng pagsisiksik dyan ay tatapakan natin siya. Kaya pala meron ditong pang ano. Wait lang. Wala! Ganyan. Yun. Hahawak dito. Tapos, tatalon-talon. Yan. Okay, yung marcha lang. Sisiksik ba? Oo, malaki na ibinaba niya. Ah, talaga? Oo nga, no? Mararamdaman medyo tumitigas. Parang workout pala to, ano, kuya? Sa step na ito, sinisiguradong walang espasyong matitira sa loob ng drum. Posible kasing masira ng hanging maiiwan sa loob ang proseso ng pagbuburo sa mais. So, paano ko malalaman, kuya, na siksik na siya? Yung una mong pagtapak, medyo maluwag, then sumisikip. Pasikipin. Kailangan sumikip. Ayan. Iba na yung sounds niya, no? Kumakalabog na, no? Ah, may sound? Malalaman mong masikip na, tsaka siksik na kapag matigas na siya. Sige. Ang dami namang sisiksikin. Matigas na, kuya. Okay na. Ayoko na. Kapag nasiksik na ang drum, ang huling step sa paggawa ng corn silage, pagsiseal nito. Binabalutan ng takip ng drum ng plastic tape. At saka ilalagay ang lock na gawa sa bakal. Makalipas ang 21 araw na pagbuburo sa corn silage, pwede na itong ipakain sa mga alagang hayop sa farm. Ito yung mga naburo na ng 21 days na silage. Buksan natin. Amoy ano, alak? Parang may suka na alak. Dahil may corn silage na tayo, pwede na tayong magpakain. Ipapakain natin to sa mga tupa or mga sheep. Ay, ang cute! Lapit lang po natin dito. Tapos? Yan. Tapos, hagis natin dito. Hagis lang doon. Yun. Ilan po ang sheep dito? May 170 ako. Nandun pa yung iba. 170 ang mga sheep or mga tupa dito sa farm na ito sa Bacolor. Itong karne ng tupa, mayaman ito sa omega-3, vitamin B12, tapos hindi siya masyadong mataba, ano? Pero mas fatty siya sa kambing. Kaya masarap mas fatty siya sa kambing. Kaya masarap masarap itong steak, yes! Juicy. Ang sarap nito, lamb chops. Mukhang narinig ako ng cook ng farm, kaya ang next step daw namin, kusina. Sa kawali, magigisa ng bawang, sibuyas at luya. At saka ihahalo ang napalambot na karne ng tupa. Igigisa ito ng bahagya. Saka ito titimplahan ng toyo, paminta at oyster sauce.
Lalagyan din ito ng dahon ng laurel at suka. Pakukuloy nito ng 5 minuto at saka dadagdagan ng lemon juice. Konting halo pa, pwede nang lantakan ang adobong tupa. First time kong kakain ng adobong tupa. Usually, yung lamb, alam ko kapag parang steak siya, ganyan. Pero ito, adobong tupa. Okay. Malambot na siya. At mabuti na lang na napakuluan ng maigi para malambot na siya. Actually, masarap tong pampulutan. Masarap na pampulutan. Yeah. Super lambot. Okay pala to, ha? It's another way of cooking adobo. It's good. Kailangan sumikip. Kung kanina gumawa tayo ng corn silage para maging pagkain ng mga tupa, ang celebrity guest naman natin ngayong gabi magtatanim ng mais para sa next batch ng paggawa ng corn silage. Balita ko sanay sa hasyenda si Chris Aquino. Bingkay? Bingkay? Nasaan na ba yun? Nabivertigo ako. Ay mali, si Chrissy at Chino pala. Medyo may ines. Like, ganun talaga. Kinaaaliwan siya bilang impersonator ni Miss Chris Aquino at pumatok din ang kanyang iba't ibang content online. Medyo may ines. Like, ganun talaga. Napasigaw ako. Ang unang step sa pagtatanim ng mais, land preparation o pagbubungkal ng lupa gamit ang tractor. Wow! Ang laki ng asyenda. Wait, Kuya, help me kasi yung mga kambing, gutom na. Kailangan natin magtanim ng mais. Chrissy, simulan mo na ang pagmamaneho ng traktora. My God! All for the love of kambing. Kasi dati akong kambing, kuya. Kaya grabe yung pagmamahal ko talaga sa mga kambing. So, start. Nakakaloka? Okay. Ika-clutch ko. Primera. Okay. Okay. Ito ang tinatawag na land preparing. Sige. My God! Ang saya na to. Ang saya. Yeah. Hindi pala maganda minsan ang maging kambing kasi it's all about me, and me. Ipapabigay ko na to, kuya. Bungkalin mo the rest of the lupa. Nakakaloka. Diyos ko, para ako nagpulbos. Ang sunod na step, furrowing o paglalagay ng linya sa lupa. Ito ang susundan o magsisilbing gabay sa pagtatanim ng mais. Kailangan straight. Hindi gagalaw. Ay, my God, wait. Sige, ang hirap magpaka-straight. Kasi sometimes gumigewang din yung machine. So, I think it's more of, dito, control siya. Kanina yung bangs ko, diretso. Ngayon kulot na siya. Kasi stress na. Nabubungkal talaga. Yung kabila, talagang nabungkal siya eh. Wala bang nabibili na lang na pagkain? You're ready to eat for the mga kambing. Parang gusto ko na lang maging kambing at pakainin mo na lang ako. May final step pa tayo, which is yung pagtatanim. Ang galing mo. Naisip mo yon. Ba't hindi na lang ikaw ang gumawa? Hindi, okay, sige. Dahil andito na rin ako. Sige, nasaan ang mga buto? Bingkay ang buto? Chrissy, huling step na ng planting process, kaya mo yan.
Okay, kuya, this is the buto. Why is it pink? Or ano ba to? Purple? Parang yung meron siyang timanong chemical. May chemical. Parang Meron- insecticide. May kontra ng langgam. Kontra langgam. Langgam at kahit ibang mga peste. Bukbok, yun. Okay. Sa pagtatanim ng mais, parehong gagamitin ang kamay at paa. Kada laglag kasi ng isang buto ng mais, kailangan itong tabunan gamit ang iyong paa. May tamang distansya din sa pagtatanim. Dapat kasi may pagitan ng 10 pulgada ang bawat buto. Nakikita niyo yung distansya, isang paa. Parang 1 foot. Naging 2. Pag ito 2, tumubo, ako may kasalanan. So malapit na tayong matapos. Siguro kuya, tama na to kasi sa mga komedyante, iniiwasan namin yung sobrang mais. Kasi nagiging corny kami. Okay, let's go. Congrats, Chrissy! Isa ka talagang hasyendera. Dahil dyan, deserve mo ang kumain ng masarap. Oh my God! Mommy, nagulat ka ba? Medyo. Nagulat din ako dahil excited na ako yung mga kambing na nakita natin kanina, gagawin nating putahe. Tama? So, ano lulutuin natin ngayon? Kalderetang kambing. Igigisa muna ang bawang at sibuyas. At saka ihahalo ang napakuloang karne ng kambing. Sunod na ilalagay ang toyo, suka, tomato paste, tomato sauce, at oyster sauce. At saka titimplahan ng paminta, liver spread, asin, at seasoning. Idadagdag na rin ang carrots, patatas, cheese na gawa sa gatas ng kambing, at dahon ng laurel. Sunod na ilalagay ang red bell pepper, green peas, at fresh na gatas ng kambing. Pakukuluin lang ito ng 10 minuto at ready to plate na ang kalderetang kambing. Tikman natin. Ang lambot! And super malinamnam. Sarap. Hindi mo iisipin talaga na kambing siya. Naging creamy siya because, syempre, with the help of the cheese and the milk. Pasado sa akin. Kung gigradean ko to, this is 10 out of 10. No, I'm not kidding. Kain. Dahil busog ka na at full of energy na ulit, may susunod ka pang gagawin, Chrissy. Ang hoof trimming. Para mapanatiling aktibo at malusog ang mga hayop sa farm, mahalagang matrim ang kanilang mga kuko. Mano-mano itong ginugupit, kaya ready ka na ba, Chrissy? Sige, isa-isa lang. Tutulungan ko kayong lahat. Okay? Paano mo malalaman na hindi siya masasaktan? Yung dulo lang. Yung... Hindi mo lang siya isasagad talaga. Okay. Ito na tatanggalin. Yung mga excess. 2 beses sa isang buwan ginagawa ang hoof trimming. Ginagawa ito para hindi magkaroon ng foot rot o impeksyon ng buong paa ng mga hayop. Alright. Try natin ha. Hahawakan ko. Eto. Okay. Matigas siya. Yan. Eto, kasali pa. Ganyan. Parang masakit na. Yan, pa ganyan. Yan. Gumagamit sila ng hoof trimming shears o parang malaking nail cutter sa paggupit ng kuko ng tupa. So, dahil tapos na ito, itong tupa, kuya, ready ka na? Ikaw naman ang next. Charot. Okay, sir. Thank you, sir, ha?
Ang layo na niya. Paano natin hahanapin yon? Diyos ko, ang layo niya, oh. Nandoon. Diyos ko, pasensya na. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Pumait ata ang relasyon nyo ng tupa. Huwag kang mag-alala, Chrissy. Oras na para tumikim ng papaitang ipinagmamalaki ng farm na ito. Sa kawali, igigisa ang bawang, sibuyas at luya. Sunod na igigisa ang napalambot na laman loob ng tupa. Okay. Oh my God! Okay ka lang? Okay lang po ako. Okay. Go, Mami. Gusto mo ba? Igigisa ito ng 5 minuto. Ang next ay paminta. Lagyan na natin. So, ito, medyo konti lang. Okay din na madami. Okay din naman. Okay din. Pero kung hanggang saan ang gusto mo, pwede rin. Sunod na ihahalo ang dinurog na dahon ng sampalok. Tubig, dahon ng laurel, buong kalamansi at siling haba. Titimplahan ito ng sampalok powder, asin at seasoning. Okay. Pakukuloy nito ng 10 minuto. Yan. Pwede nang tikman ang papaitang tupa. Sarap. Ay, may anghang, may alat, may pait, halo-halo. Super roller coaster. At may asim. Ika nga nila, the perfect bite. Mas masarap siya sa kanin. Manyaman. Manyaman ko talaga magluto. Pwede na ako mag-asawa ulit.